magdiwang tayo sa ating debosyon. Puri ng Panginoon, viva po Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kasabay ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, atin din pong ipinagdiriwang ang paggunita kay San Benito Abad. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyong amin nawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beerseba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob. Nakikinig po ako, tugon niya. Ako ang Diyos ng iyong ama. Wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay. Mula sa Beerseba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At si Juda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, "Ngayoy handa na akong mamatay.
pagkat nakita na kitang buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin, ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yoong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kaniyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang. Sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil.
kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kaniyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kaniyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng iyan at ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Pag-usapan po natin ngayong Biyernes ng umaga ang Ebanghelyong ating narinig. Mula sa pagkapili ni Jesus ng 12, sila ay isinugo, binigyan ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan iyon? Ang magpahayag ng mabuting balita, ang magpalayas ng mga masasamang espiritu, at magpagaling ng mga may sakit. Kung ano yung ginagawa ni Jesus sa kaniyang pang-araw-araw na misyon, yun din ang kapangyarihang ipinasa niya sa 12. At pagkatapos niyang ibigay ang kapangyarihan, sila'y binigyan ng paalaala. Ano yung paalaalang iyon? Sa inyong paglakad, huwag kayong magdala ng kahit na anong lukbutan, pera, ginto o pilak. Huwag din kayong makipag-usap sa daan. Ito ang kaniyang paalaala. Pagkatapos niyang isugo, bigyan ng paalaala, ngayon naman sa Ebanghelyo ay kaniyang binibigyan ng pag-iingat o warning. Ito po yung proseso. Simula pa nung Miyerkules hanggang ngayon, tuloy-tuloy nating pinagninilayan ang pagpili at pagsugo ni Jesus sa 12. Kaya tinawag silang apostoles o apostol. Galing sa salita, one who is sent. Ang isang isinugo ay tinatawag na apostol. Kaya sila ay tinawag na apostol dahil isinugo sila ni Kristo upang ipahayag ang mabuting balita. Ngayong Biyernes, narinig natin sa Ebanghelyo ang mga warning o pag-iingat na dapat isipin ng kaniyang 12 alagad. Mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng asong gubat. Mayroong comparison. Sheep and wolves. Tapos maging matalino kayo katulad ng ahas, pero mahinahon katulad ng kalapati. Ito yung attitude na dapat dalhin ng 12 alagad. At nakita natin ang propesiya
Nakita natin ang kahihinatnan ng mga taong kaniyang isinugo. Kayo ay ipapapatay, ipahahagupit sa gitna ng mga korte. Kayo ay pagbibintangan, pero huwag kayong mabalisa dahil ang sasabihin ninyo ay ang manggagaling sa Ama. Ito ay warning. Ito ay pag-iingat na ang sinumang isinugo ni Kristo ay ito ang kahihinatnan. Itataboy ka, itatakwil ka ng mga taong ayaw maniwala at ayaw makinig sa iyong dalang mensahe. Dala natin si Kristo at si Kristo ang ating ipinamamalita. At sa mga taong ayaw tumanggap nito, ang gagawin nila ay paghuhusga at pag-uusig. Sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, ay naroon din ang senaryo ng pag-iingat o warning. Nakita nating ipagkakanulo ng kapatid ang kaniyang kapatid upang ipapatay. Ang ama sa kaniyang anak at ang anak sa kaniyang magulang. Ito ay propesiya ng pagtatalo sa ngalan ni Kristo. Ito ang katotohanan ng pananampalataya. Ang lahat ng ito ay naranasan ng 11. Ang lahat ng ito ay nakita nila at ipinakita sa unang Kristiyano ang katotohanan ng propesiya ni Kristo. Na ang pagsunod kay Kristo, ang katapusan ay kamatayan. Kaya nga po kapag inuusig kayo at kapopootan, ang tangi lamang maliligtas ay ang nananatiling tapat hanggang katapusan. Walang atrasan, walang susuko kung ikaw ay nananampalataya kay Jesus, ang ating poong Nazareno. Sapagkat ang taong sumasampalataya ay naniniwala hanggang katapusan na ang ating buhay ay buhay pagbimisyon na ibalita ang kagandahan, ang pagmamahal, ang habag at awa ng Diyos. Ito ang ating karakter. Ito ang karakter ng simbahan. Ito ang karakter ng bawat deboto. Na kapag hindi ka inuusig, kapag wala kang nararamdamang pag-uusig, nangangahulugang hindi nagbubunga ang iyong ipinamamalita. Dahil ang simbahang hindi nakadarama ng pag-uusig at komportable sa kaniyang buhay ay hindi tumutugma sa pangako at imbitasyon ni Jesus na ipamalita ang mabuting nagawa ng Diyos. Tingnan po natin sa ating buhay. Ako ba'y tunay na bahagi ng simbahan? Ako ba'y may nararanasang pag-uusig? Dahil kung wala, we need to reevaluate. Muli nating tingnan kung ano ako bilang Kristiyano at bilang deboto. Sapagkat sa dulo ng ating paglalakbay, ang kaligtasan ay proseso ng paglilinis at proseso ng paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos.
Ang kaligtasan ay hindi isang bagay lamang na matatanggap mo ngayon at wala ka nang gagawin. Ang kaligtasan ay pagyakap sa misyon ni Kristo at maging matatag at maging tunay na Kristiyanong yumayakap sa pag-uusig sa ngalan ng kaniyang banal na krus at banal na sakripisyo para sa lahat. Sino ang magtatagal? Sino hanggang wakas ang gustong maligtas? Kung gusto mo, manatili ka sa Diyos hanggang wakas. Alam ba ninyo na ang pusa ay dapat nang huhuli ng daga? Kapag ang pusa ay inyong pinataba, pinakain nyo ng pinakain ng pusa, hindi na siya manghuhuli ng daga, hihiga na lang yan at maghihintay dahil alam nilang bibigyan mo sila ng pagkain. You destroy the purpose ng pusa. Anong ibig kong sabihin? Kapag hindi na tayo naghahanap, kapag hindi na tayo nagsasaliksik ng katotohanan tungkol sa Diyos at komportable na tayo sa nararanasan natin ngayon, nawawala na ng saysay ang ating pag-iral. Nawawalan na ng kahulugan ang aking paniniwala sa Diyos. Dapat ako'y nagsasaliksik. Dapat ako'y naghahanap pa. Dapat ako'y nakakakita pa patuloy na ito pala ang daan patungo sa kaligtasan. Na hindi pala ang ordinaryong bagay kung hindi lalampasan ko araw-araw kung ano yung aking nagawa kahapon sa pagsaliksik sa Diyos, sa pagsaliksik sa buhay ni Kristo. Humaharap tayo sa pag-uusig ng ating sarili at pag-uusig ng iba. Ito ang ating misyon ngayon. Ang mabuhay na kasama ang simbahang nagsasalita para sa mabuting balita. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos. Halina at lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga bansa at ang sangkatauhan naway mapalaya sa makasalanang sistema ng operasyon at terorismo. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga nakakaranas ng pagsubok sa kanilang buhay, may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo.
Ama, Maipadala mo sa ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ikaw ang pinagmumula ng buhay. Lupigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alam natin napay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay. Papapalat, buhay na dalisan. Papapalat, buhay na dalisan. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at pagkaloob mo na matularan namin ang kaniyang mga halimbawa. Sa pagdulog sa iyo upang kami maging dapat magkamit ng iyong mga kaloob ng pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong sa Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayong sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagpisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo
sa amin at tuwag mo kami. Ipahimpot sa tukso at iadya kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilud po ang lahat. Narito si Jesus ang patuloy na nagsusugo sa atin sa araw-araw. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, aming hinihiling na maganap namin ang itinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain.
at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo ang isa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.